Ilang taon na nang tuluyan ako mawala ng pakaalam sa aking ina. Nabuhay ako na tila may bumabalot na yelo sa aking puso at sobrang taas ng mga pader na nakapalibot sa akin. Hindi ako interesado sa relasyon at wala rin balak na magpakasal. If my father wants an heir, I will make sure to give him one. But that doesn't mean I will commit. Ang mga naging ugnayan ko sa babae ay pawang init lamang at tawag ng laman. Hindi nila ako magagawang lokohin o paikutin kung ituturing kong ganoon lamang ang lahat. Hindi ako magiging kagaya ni Dad na nagpakamartir sa relasyon nila ni Mom dahil alam niya na may pagkukulang siya sa kanilang pagsasama. Nalaman ko na lamang na namatay ang aking ina. Hindi na ako nagtanong pa ng detalye. That time wala akong maramdaman kahit ang mangulila ay wala. Hindi ako nasaktan o nalungkot. Kung sa bagay para sa akin naman ay matagal na siyang patay. Nagkaroon ng karelasyon si Dad matapos mamatay ni Mommy. It was a surprise dahil wala din siyang pinapapasok na babae sa buhay namin. Tita Greta was great. Itinuturing niya akong parang sarili niyang anak. I don't really care about my father's affair. Malaki na naman ang aking ama at may sariling pag-iisip. Wala akong ideya kung sino si Ayan kahit noong pasukin namin ang agreement na meron kami. Nalaman ko lamang na siya ang anak ng babaeng dumakip sa akin nang makita ko ang kanyang ina sa personal. Kaharap ko ngayon ang ina ni Ayan. You know me, don't you? Napalagok siya. Halata sa kanya na hindi siya komportable na magkausap kami ngayon. Do you remember the kid you abducted before? Nagtaas siya ng tingin sa akin pero agad ding nag-iwas. Napayuko siyang muli. Anyway, that's all in the past. Hindi iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Ma. Alam ko na kinugulat niya ang itinawag ko sa kanya. Ngumisi ako dahil sa gulat na reaksyon niya sa akin. Kasal na kami ni Ayan. Sinigurado ko na napakasalan ko siya bago ako lumipad ng LA. Ipapadala ko si Ayan sa isang isla para ligtas siya habang wala ako. Gusto ko makasama kanya doon. She's pregnant and I want someone who knew pregnancy to guide her. Alam ko din na mapapanatag siya, knowing na naroroon ka. Sigurado ka ba? Tanong niya. Ikinilong ko ang ulo ko. Bakit? Kailangan ba kitang pagdudahan? Umiling siya sa akin. Hindi ko magagawang saktan ng anak ko. Uminom ako sa aking mau bago tumango sa kanya. I know, kaya nga gusto kitang makasama ni Ayan habang wala ako sa tabi niya. Ngunit mukhang isa iyon sa pagkakamali ko. Hindi ko akalain na gagamitin ng mga kalaban ko ang ina ni Ayan para matuntun sila. The surgery was successful. Nang imulat ko ang aking mata, tila ang tagal kong nakatulog. Napanaginipan ko ang lahat na nangyari sa buhay ko ng mga oras na iyon. We can start the physical therapy soon, Mr. Lardizabal. We'll make sure you can walk after a year. Make it less than a year. Natigilan silang lahat. Nagkatinginan pa ang mga nasa loob. Halatang naguguluhan sila sa sinabi ko. I can't wait for a year. Make it 6 months, maximum. But, hindi ko siya pinatapos. I'll walk again within 6 months. Kaya sa loob ng mga buwan na iyon, nag-focus ako sa pagpapagaling ko at sa therapy ko. Binabalitaan ako ni Diego sa kalagayan ni Ayan at si Dad naman ang nagbabalita sa akin tungkol sa anak ko. Nang gumaling si Barbie, nagboluntaryo siya na magbabantay kay Ayan, kaya pinayagan ko siya. Kampante rin ako dahil naroroon ang isang tauhan ni Dad at sinisigurado na ligtas sina Ayan. Harold told me they were doing good. Wala nagtatangka sa buhay nila. Mukhang nawala ng interes sa mga kalaban mo nang mapansin nila na tila wala kang interes kay Ayan. Hindi ako nagsalita sa sinabi na iyon ni Dad. Sinasabi ko sa sarili na kahit hindi ko makita si Ayan ngayon, ligtas naman siya. Sana'y makinig siya sa lahat ng paliwanag ko. Harold is one of my father's men in the Air Force. Nang magretiro si Dad, sinundan siya dito sa kung ano man landas ang tahaki ni Dad. Sinabi ni Dad sa akin na nakita ni Harold ang ina ni Ayan ang gabing nagkaroon ng gulo sa isla at agad itong tinulungan. Nang gumaling sa mga injury, hinanap nila si Ayan. Kaya mas napanatag ako dahil bukod sa mga tauhan ko, may isa pang pumoprotekta sa kanya habang wala ako sa tabi nito. Nang kahit papaano'y nagagawa ko ng makalakad ng migraine, nagawa ko ng madalaw si Mika. Ganoon pa man, hindi ko rin magawang magpakita sa kanya. We need your consent for the surgery, Gabriel. Agad akong pumayag doon. Ipinasa ko ang lahat ng dokumento na kailangan para sa operasyon ng anak ko. Tuloy pa rin ako sa therapy ko at kagaya ng sinabi ko sa sarili, gumaling ako ng less than 1 year. This is incredible, Mr. Lardizabal. Congratulations!
Kahit na nagagawa ko na ulit makalakad, marami pa rin ang pinagbabawal sa akin lalo na't kagagaling ko pa lang. But I cannot waste any more time. Nang makatapos ako sa therapy, I immediately planned my revenge towards the people who made me and my family suffer. Nahanap niyo ba sila? Naalala ko na nagawa namin ipakita sa Board of Police Commissioners ang lahat ng offenses ni Jose. Unfortunately, agad na nakapagtago sa Jose at ngayon ay wanted na ito. Good for me. Nagawa ko kaagad siyang itrack. Pagsisisihan nila na hindi pa nila ako pinatay nang may chance sila. Nalaman ko rin kay Dad ang involvement ni Greta. Hawak niya ito, kaya hindi namin siya kailangan na hanapin. Gabriel, I am your mother! Sabi niya. Nasa loob pa rin ata ng panaginip niya na siya ang aking ina at pamilya niya kami ni Dad. I see. But my mother is dead to me. Dapat bang mamatay ka rin muna? You cannot do that to me, Gabriel! Sabi niya. Ako ay nag-alaga sa'yo. All I want is the best for you! Sigaw ni Greta sa akin. Mahigpit kong hinawakan ng pisngi niya. The best for me? Anong karapatan mo na makaalam sa buhay ko? You want to get rid of Ian because you don't want me to be happy with another woman. You saw me and my father as your possession and obsession. Lahat ng babaeng didikit sa amin gusto mong mawala. You want us all for yourself, you creepy bitch! Sinampal ko siya at agad siyang bumagsak sa sahig. Sinabi ni Dad sa akin ang tunay na intensyon ni Greta. Obsessed siya kay Dad kaya ginawa niya iyon kay Mommy at sa lalaki nito. Nang akala niya nakuha niya sa Dad, gusto niya na sa kanya lamang kami at walang ibang babae ang makakapasok sa mga buhay namin. Gumawa siya ng kwento sa isipan niya na pamilya niya kami at walang ibang pwedeng makapasok sa mga buhay namin. Kaya hindi kaagad kumilos doon si Dad laban kay Greta dahil alam niya na may kasabwat ito. And he wasn't wrong. The current head of the syndicate I am after is her brother. Hinawakan ko ang kanyang buhok at ngumisi sa kanya. Gagamitin kitang bait para magpakita at kusan lumabas ang kapatid mo. Sabay ko kayong papatayin dalawa. Umiling siya at umiiyak. Patuloy siyang nagsisisigaw na hindi ko siya pwedeng saktan dahil siya ang aking ina. Alam ko na hibang lamang si Greta at inaangkin niya akong anak niya. Kahit hindi ko naman siya kadugo. Sir, pagbati ni na Diego sa akin. Nang gumaling si Marvin, bumalik na rin sila Diego dito. Kakailanganin ko din sila sa operasyon na isasagawa namin laban sa mga kalaban. We found Jose. Tumingin ako kay Greta. Tie her up. Make sure na hindi yan makakatakas. Gagamitin pa natin siya para lumabas ang kapatid niya. Ang una kong target ay si Jose. Tinangka niya pang tumakas nang makita siya ng mga tauhan ko pero nahuli din naman ulit. Are you going to surrender me to the LAPD? Tumaas ang kilay ko sa itinanong niya hanggang sa matawa ako. Halos umusok ang ilong niya sa galit habang pinagmamasdan ng reaksyon ko sa sinabi niya. Turn you over to them? And what? Put you behind bars? Several times while shaking my head. You don't deserve that. After what you did to me and putting my wife and daughter's lives in danger, you deserve so much more as a punishment. Lumapit sa akin si Nazarus dala ang isang metal bat. Ibinigay yun sa akin at si Jose naman ay nakatingin doon. What are you planning to do, Gabriel? Itinaas ko ang metal bat at ngumiti sa kanya. I will smash your head with this until your pea-sized brain knows never to mess with me. No, Gabriel! You can... Bago niya pa matapos ang binabalak sabihin ay inihampas ko na sa kanyang ulo nang paulit-ulit ang metal bat. Kagaya ng ginawa niyang paghampas sa aking ulo noong mag-trader siya sa SWAT. Sa tuwing naalala ko pa ang ibang ginawa niya mas tumitindi ang galit ko kaya't lalong nagiging agresibo ang ginawa ko. Tumatalsik na sa akin ang dugo niya but I couldn't stop. Tumigil lang ako nang hawakan na ni Diego ang kamay ko. He's dead. Halos hindi ko na makilala si Jose dahil warak na ang ulo nito. Mabilis ang aking paghinga at ibinaba ko ang metal bat na hawak. Kulang pa. I need to release the rage that I am feeling. Find the head of the syndicate. Use Greta as bait. Kailangan ko na rin maubos sa mga kalaban ko nang sa ganoon ay makasama ko na ang anak ko at makauwi na kaming dalawa ni Mika kay Ian. Umalis ang ibang tauhan ko habang ang ilan naman ay naghihintay ng ibibigay kong instructions. Eliminate all the people and organization who might be a threat to me. Kahit na maalis natin ang organisasyon ng kapatid ni Greta, maaari tayong balikan ng iba pang nakalaban natin. Savior,
Make sure to make a list and distribute it to our people. Yes, sir. Kung noon ay wala akong pakialam kung balikan ako ng ibang tao dahil sa mga ginawa ko sa kanila, I can't risk it now, lalo na't may pamilya na ako. My men reported back to me. Sinabi nila na lahat na maaaring maging threat sa amin ng pamilya ko ay nagawa na nilang ubusin. Sana matagal ko na itong ginawa. Kung alam ko lang na papangarapin ko magkaroon ng pamilya, baka nga una pa lamang ay ginawa ko na ito. So, kinuha ko ang baso ng alak ko habang nakaupo ako at pinag-cruise ang aking tuhod. Sumimsim ako sa aking baso habang may 2 tao na nakaluhod sa aking harapan. What should I do to you? Gabriel, maawa ka. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal ko kayo ng iyong ama. Sabi ni Greta. Si Greg, tanulungan niya lang ako dahil kapatid niya ako. Bukod pa roon, ikaw ang sumira sa kanilang organisasyon kaya... Kay Greta ko lamang nalaman na si Greg ang pangalan ng head ng sindikatong tumorget kay Ian at ang dahilan kung bakit ako hindi nakalakad noon. Nahuli namin si Greg matapos namin gamitin si Greta bilang bait. Nahulog sa patibong namin si Greg at nahuli siya ng mga tauhan ko. As if sorry is enough. Tumayo ako at lumapit kay Greta. And you love us? Don't joke me. Sinipa ako mukha ni Greta kaya sumusubito sa lupa. Hindi kita kaano-ano. Masyado ko lang nagpakainis sa akin dahil gustong-gusto mong palitan sumom sa buhay namin. If you bodily want to replace her, bakit hindi mo na rin palitan sa kabilang buhay? Kinuha ko ang aking baril at tinutukan si Greta. Leave Greta alone! She didn't do anything to you! Hindi ako tumingin kay Greg at nanatiling nakangising demonyo habang nakatingin kay Greta at tinutukan ko ng baril. She didn't? Huh? She plotted everything and destroyed our family para sa pansarili niya. Tell me, nasan doon ang walang ginawa? I still and will never forgive my mother for cheating. Dahil kahit anuman dahilan, kung matatag ang pagmamahal niya sa amin o kahit para sa akin na lang, hindi siya malilimos ng pagmamahal sa ibang tao. Gabriel, anak, naging mabuti naman ako sa iyo, hindi ba? Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sinasabi dahil ayoko na iyong marinig. Nasusuka ako at para bang gusto kong ibaon na lamang siya agad sa lupa. Hindi ako nakontento sa isang pagbari lamang. Inuubos ko sa katawan ni Greta ang laman ng bala ng magazine. Ang galit ay lalong dumadaloy sa katawan ko sa tuwing naalala ko ang lahat ng ginawa niya. Mabigat ang aking naging paghinga nang matapos ako sa pag-ubos ng bala kay Greta. Nilingon ko si Greg at ngumisi sa kanya. Now, you're next. Ibinigay sa akin ni Diego ang hammer at hinawakan ko iyon. I see. Tumawa ako. Isang nakakakilabot na pagtawa. Bakit kaya hindi ko gawin sa iyo ang ginawa mo sa akin? I hammered his feet at binalian ng buto sa paa. Parang musika sa akin tenga ang pagsigaw niya sa sakit sa tuwing ginagawa ko iyon. Nang masigurado ko na hindi na siya makakalakad, ipinatapon ko siya sa dagat para malunod o kainin ng mga pating kung may maligaw man. Hindi ako nangangamba na makakatakas pa siya after what I did to his bones. I doubt kahit surgery ay magawa siyang mapalakad. Nang masigurado na wala ng threat o pagbabanta sa buhay ni Mika, saka ko lamang siya tuluyang nadalaw. Naalala ko pa na sa tagal kong manhid, naluha ako nang mayakap ko ang anak ko. God is here, my princess. I'm here. Simula noon, hindi ko na iniwan si Mika hanggang sa maoperahan siya. Parati ko rin ipinapakita sa kanyang litrato ni Ian para makilala niya ang ina kahit hindi pa namin siya magawang makasama ngayon. You can take Mika to the Philippines now. She's finally recovered, sir. Hindi kaagad kami nakaalis ng US dahil sa operasyon ni Mika. Kaya kahit na gustong-gusto ko nang makita si Ian, hindi muna ako umalis sa tabi ng anak ko para doon. Ngayon na maayos na siya, tuluyan na kami makakauwi ng Pilipinas. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa asawa but I promise to myself and to them, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Handa akong pagbayaran ang lahat at saluhin ang galit ni Ian kung sakali mang galit siya sa akin. Handa akong hintayin siya kung kailan siya handang kausapin ako. Hindi ako mapapagod dahil naniniwala ako na nagkita na kami noon dahil sa isang rason at nagkita kami muli ngayon para ipagpatuloy ang connection na buo sa aming dalawa noong mga bata kami. Ian can hate me all she wants pero hindi ko siya pakakawalan. Ian's POV.
Hindi ako makagalaw sa kinauupan ko. Narinig ko na lahat ng dapat kong marinig mula kay Gabriel. Ipinaliwanag niya kung bakit nawala siya ng 1 taon. Base sa mga sinabi niya, hindi niya ako gustong iwan. Kinailangan niya iyong gawin dahil para sa kapakanan ko. Napatakip ako sa aking bibig ng maproseso ng isipan ko ang lahat ng impormasyong sinabi niya. Hindi siya nakalakad ng ilang buwan dahil sa nangyari sa kanya at sa Michael Ardizabal ang kumuha sa anak ko. Medyo magulo pa ang nangyari, lalo ng involvement ni Michael sa nangyari pero alam ko na hindi si Gabriel ang dapat kong tanungin doon. Naalala ko nga sinabi ni Michael Ardizabal na kinailangan namin mag-usap ulit. Ito siguro ang tinutukoy niya. Gabriel, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Kahit ang dami kong gusto sabihin, walang kahit ni isang lumalabas na salita at tanging pangalan niya lamang. Hindi ko na napigilan ang sarili. Napahikbi ako habang iniisip ang lahat ng nangyari. Bakit hindi ako nakinig sa kanya kaagad? Alam ko nahirapan ako nang mawala si na Gabriel at akala ko talaga iniwan niya ako. Pero matapos sa mga sinabi niya, parang nakonsensya ako. Hindi lang ako nahirapan sa buhay. Ginawa din ni Gabriel ang lahat para maprotektahan ako at si Mika. Ayan. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ko. Alam ko na ayaw niyang nakikita kong umiiyak, but I just can't help it. Hindi ko alam na gano'n na nangyari. Napakapit ako sa kanyang damit at kahit gusto kong patigilin ang aking pag-iyak, hindi ko mapigilan. I'm sorry, Gabriel. Hindi ako nakinig kagad sa'yo. I resented you for leaving me. Akala ko inabandona mo ako. Hindi ko alam. You have nothing to apologize for, Ayan. I should be the one apologizing. I left you alone, scared. Kahit dapat sinabi ko sa'yo ang plano, mas pinili ko na hindi magpakita. That was an asshole move, pero natatakot ako na lumapit o magpakita sa'yo dahil baka ikapahamak mo. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa pisngi ko. Hinaplos iyo ni Gabriel at pinunasan ng luhang panay ang pagtuloy sa aking pisngi. I'm sorry, Ayan. I'm sorry you have to go through a lot, and I wasn't by your side to protect you. Hinalikan niya may gilid ng mata ko. Napapikit ang aking mata dahil sa ginawa niya. Umiling ako sa kanya. No, hindi mo gusto ang nangyari. Naintindihan ko na ngayon. Hindi ako nakapagsalita ng maayos dahil sa aking paghikbi. Hinawakan ko ang kamay niya. Sorry din. I was so blinded by my hatred at hindi kita kaagad pinakinggan. I doubted your feelings for me dahil akala ko iniwan mo ako ng ganoon. Hinalikan ko ang kamay niya na siyang ikinagulat niya. Alam ko kung gaano mo ako mahal noon. Hindi ka nagkulang iparamdam yan sa akin and yet, it was shaken because of what happened. Sorry din. Hinila ko ni Gabriel para sa isang yakap. Hinalikan niya ang pisngi ko at mahigpit akong niyakap na akala mo'y ayaw niya na akong pakawalan. I love you so much, Ayan. Walang kahit na anong salita magiging sapat para sa kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Mika ang buhay ko. Mahigpit ko din siyang niyakap. At nakakapit ako sa kanyang damit. Ayokong bumitaw. Pakiramdam ko kasi panaginip na naman ito at magigising ako na hindi na naman siya kasama. Sandali kami sa ganoong posisyon nang hawakan niya ako sa aking braso at bahagyang ilayo sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa. Do you still love me, Ayan? Humihigbi pa rin ako pero nagawa ko ng magsalita ng maayos. Yes. Sagot ko tinaplos ang pisngi niya. I love you, Gabriel. Hindi nagbago yun. Muli niya akong hinila para sa isang yakap. Ibinoon niya mukha niya sa leeg ko. I miss you so much, Ayan. Ang tagal kong gusto kong makita at makasama. Hindi na ako nakapagsalita dahil nilamon na ako ng aking pag-iyak. Hindi ako makapaniwala na makikita pa ulit kita. Humiwalay muli si Gabriel sa yakap. Do you still remember when we were kids? Binigyan mo ko ng sandwich habang nakakulong ako sa storage room ng bahay niyo. Sandali ako natigilan at inalala ko ang sinasabi niya. Nagkita na ba kami dati? Dahan-dahan na bumalik sa akin ang mga alaalang iyon. Hindi na ganoong malinaw sa akin ang mga nangyari pero hindi ko makakalimutan na may nakalaro ako dati sa dati naming bahay at binibigyan ko siya ng pagkain.
Hindi ko maalala ang itsura ng batang lalaki pero hindi ko siya magawang makalimutan at minsan ay gustong makita ko siyang muli. Ikaw yun? Pumungay ang mga mata ni Gabriel. I belong to see you. Hindi ko akalain na magkukrus ulit ang landas nating dalawa. Lagi kong naiisip na may nakalaro kong bata noon pero hindi ko na masyadong maalala ang mga detalye. Hindi ko akalain na ikaw yun. Sabi ko sa kanya. Hinawakan ko ulit ang mukha niya at umiti sa kanya. Gusto ulit kitang makita. Hinalikan ni Gabriel ang noo ko. Hindi mapigilan ang puso ko na kumabog ng mabilis. Hindi ako mahilig maniwala sa mga superstitious belief na ibang tao. Pero hindi ako makapaniwala na makikita ko ulit ang batang lalaki na nagawa kong makausap noong bata ako. Parang may red sting na nakakabit sa aming mga daliri at pinagtagpo kaming muli. Naalala ko na bigla siyang nawala noon at kahit anong gustuhin kong makita ulit ay hindi ko na magawang makita ito. Lumipat na rin kasi kami ng bahay. Lahat ng bigat at tila puot na naipon sa aking puso ng isang buong taon ay dahan-dahan nang nawawala. Totoong si Gabriel lang ang may kakayahang gawin ito sa akin. Siya lang ang may kakayahan na pakalmahin ang puso ko ng ganito. Thank you. Sa gitna ng katahimikan namin dalawa'y sinabi ko iyon. Thank you for everything, Gabriel. Hindi na nagsalita si Gabriel pero sapat na ang yakap na nararamdaman ko mula sa kanya para matanggap ang kung anong gusto niyang ipahiwatig. Dumiretso kami sa bahay na tinutuluyan nila matapos namin mag-usap ni Gabriel. Hindi namin binibitawan ang kamay ng bawat isa na akala mo'y parehong natatakot na mawala kung may magtatangkang bumitaw. Mika is excited to see you again. Yun ang sinabi ni Gabriel sa amin habang papasok kaming dalawa sa loob ng bahay. Huh? Sinabi niya iyon? Marahang tumawa sa Gabriel na para bang isang malaking birong aking sinabi. Do you think she can say that? Naalala kong bigla na 1 taon pa lamang ang anak namin at limitadong salita pa lamang ang kaya niyang sabihin. Natawa rin ako sa sarili. Ngumiti si Gabriel sa akin. Inabot niya ang ilang hibla ng buhok ko at inayos ang aking buhok. Pero alam ko na gusto ko niya ulit makita. Tumigil kami sa may labas ng pinto ng kwarto ni Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang parehong kamay ko at marahang pinisil iyon. Can you stay with us now, Ayan? Huwag mo na kaming iwan ulit. May naramdaman ako sakit sa akin dibdib dahil sa sinabi ni Gabriel. May mga aayusin lang ako. Pagkatapos to ay pwede na ulit ako sumama sa'yo. Hindi ko akalain na ganito ko kabilis tatanggapin ang kanyang mga paliwanag. Ang ikinakatakot ko noon baka kahit marinig ko anong nangyari ay hindi ko na siya matanggap ulit. Mukhang sa kaibuturan ng pagkatao ko mahal na mahal ko pa rin si Gabriel at pinagkakatiwalaan ko siya. Siguro noong mga araw na magkahiwalay kami akala ko lamang ay hindi na at nakalimutan ko na iyon. Okay, sabi niya. I'll wait for you. Come, hinihintay ka ng panigurado ni Mika. Bubuksan na dapat ni Gabriel ang pinto nang may magbukas na nito sa kabilang bahagi ng silida. Nagulat kami roon pero nang makita ko si Mika na binabasahan ng story ng kanyang nanny ay agad na napalitan iyon ng pagngiti ko. Napatingin sila sa amin nang tumigil ang nanny ni Mika sa pagbabasa. Hinampas nito ang libro na para bang naiinis dahil tumigil ang nanny niya sa pagbabasa. Mika, look us here. Nagmamaktol si Mika at hindi tumingin sa amin. Siguro dahil nastorbo namin ang tahimik niyang mundo kanina. Mabilis ako lumapit kay Mika bago pa ito umiyak. Kinuha ko ang libro at ako mismo nagpatuloy sa binabasa ng nanay niya. Suddenly, Mika stopped winning. Nakatitig lang sa akin si Mika habang nagbabasa ako. Minsan tumitigin din ako bago ibalik sa libro ang titig. The end. Isinara ko ang libro at tumingin kay Mika. Ngumiti ako sa kanya. Did you like it, Mika? Gumapang si Mika papalapit sa akin. Mabilis ko siyang hinawakan at binuhat. Mommy! Natuwa ako nang maalala niya ako. Akala ko'y mahirapan siyang alalahanin. Hello, Mika. Niyakap ko siya na mahigpit. Isang araw ko lamang siyang hindi nakita ay namiss ko na kaagad ito. I missed you. Narinig ko ang yabag ng paa ni Gabriel sa likod ko. Nagtaas ako ng tingin sa kanya at pinagmasdan niya kaming dalawa ni Mika. Sinanyasan niya ang dalawang nanay ni Mika na lumabas muna at agad nila iyong ginawa. Daddy! Tinulungan ako ni Gabriel na makatayo. Kinuha niya muna sa akin si Mika. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng araw na iyon. Walang halong takot o kahit na ano.
Masaya lang. Nakatulog din si Mika habang buhat siya ni Gabriel. Nakaupo ako sa tabi niya at nakasandal ang ulo sa kanyang balikat. Hawak niya ang kamay ko sa isang kamay habang sa kabila naman ay si Mika. Dito ka na matulog, sabi ni Gabriel. Ihatid na lang kita bukas. May pasok ka, hindi ba? Tumango ako. Oo, sasabihin ko lang si mama, baka mag-alala siya. Kaya lang wala akong extra na damit. Ako na bahala. Tumango ako sa sinabi niya. Muli kaming natahimik na dalawa. Dito na lang ulit ako sa kwarto ni Mika. Ha? Sabi niya sa akin. Mas inilapit ni Gabriel ang katawan niya sa akin. Hindi lang naman si Mika ang gusto ko makasama. Nagulat ako nang bigla niyang ilapit ang mukha sa akin. Sobrang lapit niya at nararamdaman kong init ng paghinga niya. Paano naman ako? Miss na rin kita. Hindi ba pwedeng... Dinala niya ang kamay ko sa kanyang labi, tinalikan iyon. Ako naman makasama mo ngayong gabi. Can you sleep with me, baby? Our bed is cold without you. Pinamulahan ako ng mukha at akala mo yung nag-overheat ako dahil sa matinding pag-iinit ng mukha ko. Shit, hindi ko ito inaasahan ngayon. Bakit ako nasa sitwasyong ito? Panay ang pagbuntong hininga ko habang nakahiga sa kama. Nakatagilid ako dahil hindi ko kayang humarap sa kabilang bahagi. Nasa loob ng banyo si Gabriel and I think he's taking a shower. Ganoon pa man hindi ko mapigilang kabahan kahit wala pa siya sa tabi ko. Mabilis ang kabog ng aking dibdib na akala mo'y may humahampas dito. Kaya mong lagpasan ito, Ayan. Wala namang masama. Kasi mag-asawa naman kayo. Iyon ang paulit-ulit ko sinasabi sa isipan ko habang nakahiga ako sa kama. Pumayag ako kanina na dito na matulog. Nagtataka ako sa sarili kung bakit pumayag ako at ngayon ay hindi mapakali. Narinig ko ang pagbukas ng pinto kaya lalo lamang lumala ang kabog ng dibdib ko. Bukod pa doon, pakiramdam ko yung init kahit malamig naman ang loob ng silid. Mahigpit kong hinawakan ang kumot at ipinikit ang mga mata. Nagpanggap akong natutulog. Kung mapapansin ni Gabriel na tulog ako, wala siyang gagawin. Wait, bakit ko ba naisip na may gagawin sa Gabriel sa akin? Tumas ang sangkilay ko sa iniisip. Siyempre, parang hindi mo kilalang asawa mo, Ayan. Susunggaban ka niyan kapag nakakita ng pagkakataon. Hindi ko mapigilang maalala ang mga ginagawa namin noon. Wrong move dahil pinag-initan ako ng katawan. Nakakarinig ako ng mga yabag at sa tuwing narinig ko iyon ay sumasabay ang dagundong ng puso ko. Nanatili ako sa posisyon ko at nagpapanggap pa rin na tulog. Gumalaw ang kama. Alam ko kaagad na nasa tabi ko na si Gabriel. Hindi ako kumilos at hinintay ko kung anong susunod na gagawin ni Gabriel. May humawak sa aking braso. Nagtaasan ang aking balahibo dahil doon. Baby, bulong niya. Naramdaman ko na sobrang lapit niya sa aking tenga. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang paghinga na humahampas sa tenga ko. I know you're awake. Pinagpapawisan pa ata ako dahil sa kabang nararamdaman ko. Hinalikan ni Gabriel ang tenga ko at hindi ko napigilan na mapasinghap. You smell so good. Patuloy ang kanyang pagbulong sa tenga ko. I find his hoarse voice seductive. Hindi maganda ito para sa akin. Baka ako pa ang sumunggab sa kanya dahil sa boses niya. I missed you. Mas idiniin ko ang aking pagpikit sa mga mata. Malapit akong bumigay. Huwag naman agad. Parang ang rupo ko naman kung bigla na lang akong bibigay sa kanya. Kakaayos lang namin dalawa. I miss everything about you, Ayan. Your smooth skin. The smell of your hair. Your soft lips. Your alluring eyes. Everything about... Hindi ko na kayang magpanggap na natutulog habang naririnig ang maduduming salita ni Gabriel. Tumingin ako kay Gabriel. He's smiling devilishly while the side of his head is resting on his palm and looking at me like he wants to devour me. I missed the expression in your face while I kept thrusting inside you, making the both of us calm. Inabot ng kanyang mga daliri ang hibla ng buhukot nilaro iyon sa kanyang daliri. Napalagok ako. Inipit ko ang aking magkabilang hita dahil sa kakaibang pakiramdam na kanina ko pa nararamdaman dahil sa mga sinasabi niya. Shit, I feel hot. Sino ba namang hindi? 1 taon akong walang ganap. Masyado akong nilamon ng galit ko at pangungulila na kahit ang hawakan ng sarili hindi ko magawa. Now that everything's settled at buhay ang anak ko, nasa harapan ko rin ang asawa ko, anong mararamdaman ko? Gusto ko maitanggi na ayokong may mangyari ngayong gabi pero sino bang niloko ko? My body wants him. My body is craving him. 1 taon akong tuyot.
Hindi nakakatulong sa sitwasyon ko ang pang the dirty talk niya. May pasok ako bukas, Gabriel. Hayaan mo ko magpahinga. Nagiwas ako ng tingin. Ayoko mapansin niya na naaapektuhan ako sa mga sinasabi niya.